po kayo sa clinic nyo ng may maintenance ng high blood? Yes, nagbubunot tayo ng may maintenance ng high blood. Actually, kailangan kung may hypertension na kayo, the more na dapat meron tayong maintenance bago tayo magpabunot. Bakit po? Kasi kung tumataas yung BP natin at nagpabunot tayo ng mataas ang BP, ang pwedeng mangyari ay magkaroon ng tinatawag na uncontrolled bleeding. Kung saan dudugo siya ng dudugo na hindi na halos makontrol yung bleeding, syempre mas delikado yun, di ba? So, kailangan, kung magbubunot tayo, kailangan may maintenance talaga kung meron ka ng hypertension. Pero may mga gamot naman na medyo contraindicated para mabunutan agad. Example na dyan yung mga aspirin, clopidogrel. Ngayon, yung mga yon, minsan kakailanganin natin ng clearance from your doctor kung sinong nag-prescribe nun, and then i-assess muna kayo ni doctor kung kailangan bang i-stop muna yung mga pampalabnaw ng dugo na yon, yung mga aspirin and clopidogrel. And pag pinatigil yon, mga 2-3 days, yun, pwede na kayo mabunutan. Hello po, Doc. Nag-treat din po ba kayo ng mga bata age 8 to 10? Well, definitely kailangan. No? Ito yung best time to treat kung ano man yung may problem. Kasi sometimes, merong by problem na early on, pag nakita na natin, mas matitreat natin na maayos kasi hindi na lang yung ngipin yung natitreat natin, but sometimes pati yung jaw, pati yung bone, pati yung structure ng bungo, kumbaga, natitreat na din natin. Doc, pwede po bang ipa-check up ang namamaga ng ngipin? Dapat po talaga. Kasi ang ngipin natin ay merong iba't ibang layer yan. May enamel, dentin at pulp. Ngayon, pag yung bulok ay nagsimula na sa first layer, dapat mapapastahan yan. Kasi pag hindi mo yan napapastahan, mag-grow yan. Yung bacteria na yan, bubulukin pa niya hanggang second layer. Pag nasa second layer na yan, makakaramdam ka na ng pangingilo, sa mainit, matamis, malamig. Pag hindi mo pa rin yan napapastahan, mag-grow pa din yung bulok na yan at aabot na dun sa pulp tissue. Pag ang bacteria naka-reach na yan sa pinakang pulp natin, mag-i-start na po yung magnana or mamaga. Ngayon, yung nana niyan, mag-i-stay po yan dyan sa loob ng ngipin. Tapos, pag hindi na po na-contain yung nana at tubig sa loob ng bulok ng ngipin, lalabas na po yan. So, yung nana at tubig, makikita natin yung ilalim ng ngipin, dadami yan dyan. Ngayon, pag hindi pa rin po yung nasolusyonan, kasi kailangan na po yan bunutin or root canal, pag ganyan na nasa pulp tissue na. Pag hindi pa rin po yan napabunot or hindi pa rin po yan napa-root canal, yung nana at yung tubig na nandiyan sa loob, at hindi na po kinaya ng buto natin yung dami ng nana at yung dami ng tubig. Ang gagawin po nyon, hahanap po yung nana at yung tubig ng fascial space or space sa mukha natin kung saan doon mag-accumulate yung nana at yung tubig. Pag tinignan natin, yun na po yung maga, pati mukha. Hindi na lang po yung gums yung maga, kundi pati yung mukha na po maga na talaga. So yung mga ganito, sobrang delikado, dahil nana po nga ito, pwede pong tumagos or mapunta yung nana sa dugo natin. Pag napunta ang nana sa dugo natin, pwede po itong mag-cause ng sepsis or nalalason po yung mga lumang loob natin. And dahil ang ngipin po natin ay nandito at malapit sa utak, pwede rin pong pag nagnana ang ngipin, pwede pong tumawid yung nana at makatagos yan sa ating utak, kung saan pati yung utak natin nagkakaroon ng nana, sobrang delikado po noon, di ba? So yun po yung mga dapat natin iwasan, kaya dapat pagka may mga bulok na o nagsisimula ng mabulok, dapat ito ay mapastahan na, dapat masolusyonan or magamot na natin. Or else, yan, ganyan, mapapahama ka talaga, medyo magiging malala. Ang sakit pa nun kasi pag na-emergency ka, gagawin nila ay incision and drainage, bubutasin talaga nila yung malaking pamamaga na yun, tapos i-drain nila yung tubig at nana na nandoon sa loob. And hindi natin gusto yun kasi masakit yun, di ba?